So kung makikita ninyo, si Liza Tanas ay nasa gitna po siya. Ayan, nasa gitna siya ng litratong itong hawak ko. Then, katabi niya si Cassandra Ong. Ito ang wow trending. Pagtakas ni Mayor Alice Guo, sinadyang patakasin at ang tunay na hari at reyna ng Pogo kilala na. Ito ay matapos na ilabas ni Maharlika ang larawan ng mga boss ng Pogo na kasama sila si Presidente Bongbong Marcos at asawa nito na si First Lady Liza Marcos. Sa larawan na ito, kasama ang may-ari ng Pogo sa Porac, Pampanga na si Mr. Wu. Kasama din dito si Miss Cassandra Leong at iba pang mga Chinese. Ayon pa kay Maharlika na ang pagtakas daw ni Alice Guo ay plano na daw lahat ito ni Liza Marcos, kasabwat ang mga taga Bureau of Immigration at mga generals para daw hindi na sila ikanta ni Alice Guo. Dahil nung pumutok ang issue ng Pogo sa Bamban-Tarlac, itinanggi ni Presidente Bongbong Marcos noon na kilala niya si Mayor Alice Guo, pero nabutata ito noong mahalungkat ng mga netizen na meron pala silang litratong magkasamang dalawa. Kaya ang ginawa nila para matagumpay na mahawakan ang Pogo, inilagay ni Presidente Bongbong Marcos bilang chairman ng PAGCOR ang BFF nito na si Alejandro Altenco. Noong SONA ni Presidente Bongbong Marcos, inanunsyo niya na effective today, all Pogos are banned. Pero ikinagulat ng mga netizen at lumabas sa pagdinig ng Kamara at sa Senado na nag-ooperate pa rin daw ang mga Pogo sa Pilipinas hanggang sa ngayon. Dahil ayon pa sa abogado ng PAGCOR na si Attorney Fernandez, bibigyan pa daw ng palugit ang mga Pogo operators ni Chairman Altenco hanggang December 31, 2024. Ang ginawa daw ngayon ng Administrasyong Marcos ay malinaw na sinadya nila na makatakas si Alice Guo palabas ng Pilipinas dahil una nang lumabas ang balita at kinumpirma na iisang tao lang si Alice Guo at si Guo Huaping. Pero bakit hindi pa daw nila kinansila ang passport nito? Saka na lang daw sila nagkunwaring kikilos pero nakatakas na si Mayor Alice Guo. Komento pa na mga netizen na dapat binantayan na sana noon ng maayos, sinasalaula na ang batas dapat managot na ang managot, ipakita ang batas na hindi lang sa mahirap at sa mayaman din. Maraming Chinese Filipino sa Bureau of Immigration, dapat may managot at tanggalin at linisin ang BI. Marami ng kasalanan ang BI sa sambayanang Pilipino. Tigil-tigilan nyo ang drama nyo sa Senado at Kongreso, ginagawa nyo lang teleserye ang mga galawan nyo. Huwag nang magturo, Senado ang pangunahing sisihin. Ang dami ng iniharap na ebidensya laban kay Mayor Alice Guo, bakit puro hearing lang? Bakit hindi kinasuhan agad at inaristo agad? Noong umpisa pa lang, for the very first time, hearing nabantayan na sana siya para hindi na siya makalabas o makatakas. Ngayon, hindi na siya mahanap pa. Dapat pag-aralan ng ganitong paraan para hindi na mauulit pa. Sa YouTube. Right? This one? Okay. So ngayon, okay, puntahan nyo na lang sa Buljakan. So kung makikita ninyo, si Liza Tanas ay nasa gitna po siya. Ayan, nasa gitna siya ng litratong itong hawak ko. Then, katabi niya si Cassandra Ong. Okay? Na pinangalanan dyan sa Senate and sa Congress na hearing na kung saan paulit-ulit na siya daw ay may-ari ng part owner o kasabwat dyan sa illegal na Pogo sa Porac. Okay, katabi siya ni Liza Tanas. Then, again, dito po sa YouTube channel natin, madadownload nyo po itong picture na to. Just bear with me kasi in-explain ko, madadownload nyo ito doon sa ating Facebook page. Isi-share ko to sa inyo lahat. So dito sa litratong ito na sinasabi kong regalo natin kay Zatanas, para patunayan nyo sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung sino talaga ang hari at reyna ng illegal na Pogo. Okay? Sa litratong ito, makikita nyo, ulitin ko, sa kanan ay si Cassandra Ong, ay yun yung sinasabi ni Harry Roque, na kanyang kliyente na isa sa representative o empleyado ng Whirlwind Corporation. Sa gitna ay si Zatanas. Sa kaliwa niya ay si yung Rainier Chu, okay?
nasa tabi ni Cassandra Ong. Tapos yung katabi ni Zatanas ay asawa ni Rainier Chu. Tapos si Bangag Jr. Si Bangag Jr. at saka si Rainier Chu. Okay, tingnan muna natin kasi nasabihin ko sa inyo kung ano yung kanilang mga role dito. Okay, dito sa litratong ito makikita mo si Noel Estanislao, retired general na kaibigan ni Kuting. Makikita din si Jetro Dionisio, yung nagsushoot-shoot. I don't know kung ano yung kanyang participation dyan. But sinasabi ko lang itong litratong ito ay hindi ito AI, hindi ito deepfake. Okay? Makita dito sa litratong ito si Noel Patrick Prudente, former BOC official. Then, si Jose Maria Ortega o kilalang Pepe Ortega na ngayon ay PAGCOR director na si Zatanas ang nag-appoint dyan at si Bangag. Makikita din dito sa litratong ito ang special envoy to China na si Benito Techico. Then, ang Pogo owner na si Mr. Wu. Okay? Na paulit-ulit na pinangalanan doon sa hearing na ito. Tapos dito sa bandang kanan, yung Sandy Daza. Okay? I don't know kung ano yung mga participation nila. Pero ano ang ano nito? Sino-sino tong mga taong ito? Ayon sa Puting Ahas, mga kababayan, itong si Rainier Chu, okay, na nakasama dito, yung naka-black, may label naman dyan, ha? Itong si Rainier Chu ay kababata at BFF ni Bangag Jr. Ano ang kanyang role? Siya ay taga-ayos ng Pogo Ops. Ano ang gamit niya? Ano ang ginagawa niya? Gamit ang law office ni Liza Tanas. So mga kababayan, ayon sa ating informer, mula 2016 to 2022, okay, ang mga anumang mga negosyo na pasukin ng mga Chinese na, yung mga Chinese naka-white, may label, di ba? Yung naka-white si Rainier Chu. Okay? So, ayon sa ating Puting Ahas, from 2016 to 2022, kung anumang mga negosyo, okay, ng mga Chinese na kasabwat nila Liza Tanas, na kaibigan niya, na gustong ipasok sa Pilipinas, ay dumadaan sa most law. Sa MOST, di ba? Marcos, Ochoa, Serapio, and Dan. Remember that? Most. So dumadaan ang lahat ng Chinese businessmen na kinukutungan ni Zatanas ng Bangag. Dumadaan sa kanilang firm. Okay? So yan ang negosyo na ni Bangag, actually ni Zatanas. Okay? Habang walang trabaho, si Marcos Bangag simula noong 2016 hanggang 2022. So, kumita ng bonggang-bongga si Marcos Jr., ang kanyang pamilya, si Zatanas dito sa mga incheck na ito na illegal o illegal man o legal na pumapasok, whether illegal business or legal business, na dumadaan sa law office ni Liza Marcos o ni Zatanas. Ngayon mga kababayan, anong niyan? Ano ang impact diyan sa taong bayan? So sa kabila ng pag-hearing nila na mga yawa diyan sa Senado Kongreso, alam na mga ginayupak na yan na ang mastermind o hari at reyna ng Pogo ay si Bangag Jr. at kanyang asawa si Romualdez at silang pamilya. Dahil itong si Chu, okay, ano niya? Wait a minute. Okay. Itong si Rainier Chu, ayon sa ating source, okay? Siya yung, nung 2022 election, okay, ay nag-raise siya o nag-fundraising siya sa mga Pogo Association para sa 2020 election. Remember, nung time ni Pangulong Duterte ay legal ang Pogo. Alright? So ngayon, may mga illegal man dyan, okay, pero ito, ang pinag-uusapan natin, itong si Rainier Chu na naglikom o nag-fundraise ng pera, mga palangga, na umabot, 2 beses nag-fundraise sa mga Pogo operators sa buong Pilipinas at nakalikom siya ng 750 million pesos.
Actually, yung unang fundraising siya, dalawa. Yung una, ayon sa ating source, ay 250 million. Then yung second fundraising niya ay umabot ng 500 million pesos. So ngayon, mga palaga, saan napunta ito? Binigay at dineliver sa bahay dyan sa Nara, sa Forbes Park, ayon sa ating source, kung saan inabutan ni Lisa o inalok ni Zatanas si Cathy Binag ng polboron na nung saan tinanong niya, what do you want? Remember that? So doon din dineliver ang 750 million pesos during election or campaign period. Kaya hindi totoo itong mga jutang ginimes dyan ang ginagawa nilang hearing-hearing kasi inonse nila yung mga taong ito, yung mga POGO operators na legal na nag-operate in the past. Ano ang nangyari? So dahil nalaman, according to our source, dahil nalaman ni Kim Wong, isa pang operator, kilala nyo yan, very controversial, di ba? Doon sa, multi-million, okay? Na perang na in-scam. Bangladesh, was it Bangladesh? Okay. Ngayon mga palangga, ano ang nito? Ano ang impact dito sa ating bayan? Okay. Tingnan natin yung isang picture. Ay, wait a minute. Okay. Tingnan natin dito. Okay. Tingnan ko lang kung may bagong message. Okay. Yeah. So ngayon mga palangga, so dahil nalaman ni certain Kim Wong, ayon sa ating source, Kim Wong actually, na nag-raise ng total of 750 million, itong mga Chinese businessmen, particularly Pogo, ay tinapatan niya ng 750 million. Ano ba naman yung 750 million pesos dito sa 17 million dollar na $17 million na inaasangkot doon sa Bangladesh scam. So anyway, ayon sa ating source, binigyan ang mag-asawang salot sa lipunan ng 750 million para lang what? Para tablahin sila Rainier Chu, sila Mr. Wo, at iba pang mga POGO operators para pag sila ang naupo ay wag i-renew ang kanilang license to operate dito sa POGO sa Pilipinas. So, ibig sabihin, napaka-traidor talaga ng mag-asawang bangag at mag-asawang salot sa lipunan. Bakit kamo? Imagine nyo, binigyan sila ng 750 million. Pero tinapatan ni Kim Wong, ayon sa ating source, so nakalikom sila nakakulimbat sila ng total of 1.5 billion. 1.5 billion pesos ang kapalit ng 750 na tinapat, wag i-renew ang kontrata nila Mr. Wo, mga palangga. Mr. Wo, okay? So ngayon, mga kababayan, ganito kalupit, ayon sa ating source, ang ginawa ng hari at reyna ng Pogo. Imagine niyo, kung nabasa niyo ang book ni Attorney Vic, ito, page, was it page, ito ba yun? Okay. This is page 256. Okay? Was it 256? Okay. Okay. I think, no. Page 255. Dito sa librong ito, ng Kingmaker, okay, ni Attorney Vic, sinabi ko na rin ito, na supposedly, ang i-appoint, ang first choice o personal choice ni Bangag Jr. para sa PAGCOR ay si Ram Antonio. Pero dahil nakipagsabuatan ay nangako si Zatanas dito sa kay Kim Wong at iba pang mga kasabwat, ayon sa ating puting ahas, ay inupo si Altenco. Ano ang sabi dyan sa book ng Kingmaker? Meron lang aayusin si Altenco, si Romualdez, si Zatanas, at itong yung sa Okada, yung si Michelle Lazaro. Okay? Meron lang daw silang aayusin ng 1 year.
Okay? Iba yon, yung Okada, yun din, isa din yun, kasama dun sa book na yun, isa dun sa Okada. Pero we're focusing right now dito sa Pogo issue na ito. So, ito yung, isa ito sa mga aayusin nila. Okay? Isa ito sa sinasabing aayusin nila, kaya nung nanalo sila mga palangga, si Kuting Jr., nung nanalo sila, talagang inayos nila. Kinansela nila yung mga lisensya ng mga taong tinabla nila. Imagine nyo, nagbigay na ng 750 million during the campaign. Tapos tinabla dahil, mukhang ayon sa ating source, hindi, kumbaga, kalaban sa negosyo ni Kim Wong. Okay? Yung sangkot dun sa Bangladesh scam, mga palangga. Kaya unang-una, ang ginawa ni Altenco ay kinansela ang license nitong Mr. Wo, nitong Rainier Chu, ni Mr. Wong, nila Cassandra Ong, yung mga itong pinag-uusapan dyan sa Senado at sa Kongreso, etong sa Porac nga, sa Pampanga na loto, mga palangga. Okay? Ngayon, kinancel nila, pero yung kay Kim Wong, yung kanyang mga operation, yung mga franchise niya, okay? Yung franchise sa kanyang mga gaming, okay? From CEZA sa Cagayan, mga palangga, stay cool lang, stay put lang. Hindi pinakikialaman ni Altenco kasi nga yun ang usapan nila ni Zatanas. According to our source, mga palangga. Kaya naman, niloko talaga nila etong mga taong nagbigay sa kanila ng pera na 750 million. So ngayon, ang palalabasin nila, si Harry Roque. Anong kinalaman ni Harry Roque doon? Di ba? Ito maliwanag na may litrato. Okay? May picture. Again, yung kapapasok lang, sabi ko nga po, kunin nyo sa YouTube. Ito'y maliwanag na may picture na patunay na si Zatanas ay nasa gitna. At nung time na yon, yun yung mga panahon na dinududugan sila, binigay ang pera na 750 million nito mga Chinese nationals. Ito yung mga nagnegosyo sa Pilipinas. Ngayon, mga palangga, eto, si Harry Roque, dinidiin nila na may nakitang dokumento at nagrenta doon sa bahay. Pero itong mga jutang ginimis na mga legislators, ayan na ang picture, ipakalat nyo dyan. Okay? Ayan, download nyo na. Okay, andyan na pala. Screenshot nyo na lang. Okay? So ngayon, dinidiin ang mga kritiko o mga kaalyado ni Pangulong Duterte, pero ang totoo, si Zatanas, si Bangag, ang gobyernong Bangag, ang nagpatakas kay Alice Go. Kaya nilabas si Alice Go para pagtakpan ang pulboronic addictus benedictus na authenticated here in the States para pagtakpan yung issue na yan. Kaya yan ay kakasabwat sila. Kumbaga yan ay collateral damage or sacrificial lamb nila. Dahil kaibigan nila, kahit si Risa Ontiveros, may picture sila, magkakasama sila. Sweet pa nga sila eh. So dito mo makikita mga kababayan na wala na kayong patutunguhan kung hindi nyo tagpasin ang dulo ng mga kawatan. Hindi nyo hilain ang kanilang mga, hilain ang kanilang mga tiil para tapusin ang sindikato sa ating bayan. Why? Sa Kongreso, kaya sila ganyan, kalakas ang loob dahil protektado sila ng Malacanang. Imagine nyo yung SOP dyan sa Congress, kaya ang mga project walang kwenta, binabaha, nawawash out, nagko-collapse, 50% or more than pa. At ayon sa ating source, ang nagpapatakbo, nagko-control ng budget ay si Zaldico at yang si Tambaluslos. Kaya yung mga buwakan ng GNMS na mga kongresista ay sunod-sunuran kasi hindi sila bibigyan ng budget ng dalawang ito. Okay? At sa utos ni Zatanas at ni Bangag Jr. na pirma-pirma lang dahil sinusubuan lang ni Zatanas ng Coca-Cola o ng pulburon, pipirma lang yan. So bawat subo o singot, bawat pasingot kay Bangag, pipirma lang si Kuting o si Bangag na walang kinalaman. So sino ang magsasuffer? 50% ang SOP na komisyon na kinukuha ng mga contractors, kaya dapat tagpasin nyo na silang lahat. Dapat nilang lisanin ang mga pwestong pamdorobo dyan sa taong bayan. Imagine nyo,
50%. How many budgets we have for 2024? 5 trillion? Imagine mo kalahati ng budget, baka nga, sabi ko nga sa inyo, baka 90% napupunta sa kanila. Kasi maliban sa senador, pag pumunta sa contractor, imagine mo, kung paglabas pa lang ng budget papunta sa mga kongresista, may cut na kaagad na 50%. Itong si Tambaloslos at ang kanyang mga grupo ng mga judgemon. Ilan ang nanakawin? Okay? Out of that for 50% na magnanakaw din, itong mga kongresista na to, another 50% from that budget. That's already 75%. So ilan na mapupunta sa project? 25%. O kung mag-ano pa, magnanakaw pa uli yun. Kaya wala nang matitira. Kaya nga yung mga projects nila, sisimulan nila ng magbubungkal o magtatayo ng footbridge, pero foot lang, walang bridge, hindi na nila tatapusin. Ganito kalala, kagahaman, kaganid ang gobyerno ninyo na itong jutang ginimis na si Liza Tanas at si Bangag, campaign period pa lang, dun pa lang sa mga Chinese businessman, 1.5 billion pesos na ang kanilang kinubra. Tapos inonsi nila, yung nagbigay sa kanila ng 750, di ba? Wala silang pakialam. Tapos ngayon, ang ididiin yung nakaraang administration. At si Spoke Sari Roque, isig yung go, di ba? Kunyari, diniindiin nila, pero pinatakas nila. Di ba? Meron pa ba kayong matinong gobyerno? Wala na kayong matinong gobyerno kasi nga, buwat. Okay? Sabi ni Melba, Sutcliffe, kay Duterte 1.5 kuryente ngayon, nataas-taas na. Marcos Government Syndicate, sabi ni Doval V. So ngayon, mga kababayan, yan ang dapat ninyong, pagnilay-nilayan. Yung mga, sabi ko, mga kaparean, kayo lahat, mga sundalo, lahat kayo. Wala pong ibang mastermind o reyna and queen ng sindikato sa Pilipinas, itong mga mag-asawang Bangag. Hindi ba nung August 16 yung pinost ko dyan? Habang kayo ay hirap na hirap, kagagaling lang sa Karina, hindi pa nga kayo nakakahaon, sila nagpa-party. Nagpapupulburon party sila, nagsiswinger, nagchuchukchaka, you know what I mean? Tapos kayo hirap na hirap, and you don't care about your country? Maya-maya nagpa-party sila nung panahon ni Duterte. Nagagaganyan ba sila na maya-maya? May mga parties, pero hindi ganyan. Magkaroon nga lang ng konting konting mga event, di ba? Ang dami nyo nang sinasabi. Pero ito, si Bangag, kasagsagan ng katatapos lang ng binaha. Ngayon may dilubyo na namang parating. Na nakaraan, puro daw kidlat dyan. Okay? Kulog at kidlat. Sana sila natamaan. But anyway, maya-maya party. Then gusto nila kayong makontento sa 64 pesos budget for one day sa inyong pamilya. Pero itong si Zatanas, campaign period pa lang ay kumita na ng 1.5 billion pesos na campaign funds na hindi na-declare sa SOSE, okay, ni Bangag.